darating na weekend, back-to-back parade ang sasalubok sa mga residente at turista. Ito'y sa pinaka-inaabangang Grand Street Dancing Parade at Grand Float Parade. Asahan daw ang level up na pagpapakitang gilas ng mga kalahok sa Grand Street Dance Competition. World-class din ang makukulay at titik sa bulaklak ng mga karosa sa Grand Float Parade. Kaya isang linggo bago ang parada, puspusan ang paghahanda ng mga float makers sa City of Pines. Kaliwat kanan ang mga metalworks. Maingat at isa-isa ring inilalagay sa floral foam ang iba't ibang bulaklak. Inangkat pa raw ang ilan sa mga ito sa iba't ibang bayan sa Benguet. Ito ngayon ang pinagkakaabalahan ng grupo nila Denver. Progress pa lang natin, mga 10% pa rin. Katutusok lang natin. So baka bukas, kung kumpleto tayo sa bulaklak, maraming 50%. Baka pwede. Pero malaking hamon ngayon sa mga gumagawa ng float ang pagbuhos ng ulan tuwing hapon. Pag ganyan, medyo tinitignan-tignan natin kasi nga maulan, mahirap. Hindi tayo makapagtrabaho na maayos. Pero kung tulad niyan, dumidilim na naman. Mamaya, maano naman tayo. Titigil-tigil, ganun. Pero kaya naman yan. Paabutin natin. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulang nararamdaman sa hapon at gabi ay dulot ng paglakas ng easterlies o mainit na hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko. Maaari raw itong maramdaman hanggang sa weekend. Possible po yun, sir, no, na maaari po na magpatuloy po itong easterlies natin hanggang sa weekend po, no, kasi po hindi po medyo bahagyang humina nga po si Haring Amihan. So advice na lang po natin po yung mga kasama po natin o yung mga turista po na magdala na lang din po ng payong in case po, no. Kasi po asahan po talaga natin yung mga localized thunderstorms so pagdating po ng tanghali hanggang sa hapon. Sa kabila nito, ngayong taon, inaasahan ang nasa 40 mga karosang paparada sa kahabaan ng Session Road at maghahatid tingkad at saya sa mga manonood. Jose Robert Inventor, RNG News.